Sunshine's POV. Ay di ikaw maglakad at bumili sa Manila. Tawanan. Bakit naman iinom pa ng gamot? Yakap sulat kispirin laang ay sapat na. Ay, sa asawa ko. Pagka inabutan mo ng pera, walang sakit-sakit ng katawan. Gigiling yan. May nagsimula na ngang kumanta ng masayang dance song. Nag-iindakan ng mga kababaihang nagtutuksuhan. Siniko ko si Sandro na tahimik na naglulubog ng binhinang palay sa malambot na putik. Seryoso. Hey, okay ka lang ba? Ito kasi bulong niya sa akin. Inginuso ang hanay ng palay. Nagmamadali ako. Bakit ang bilis nilang magtanim kahit nagbibiruan? Naiiwan tayo kahit bilisan ko. Napatawa ako. Hindi ka mananalo sa mga yan. Sandali, itinuwid ko ang likod niya at ipinihit ko paharap sa mga hanay ng magtatalok sa katapat naming pitak ng palayan. Tingnan mo, hanay-hanay sila, parang sabay sa tibok ng puso. At kapag may nahuhuli, pinupunan ng ilang mas mabilis sa kanila. At tayo, saling pusa lang dito. Nakadalawang mata na sila ng palayan. Tayo narito pa rin sa sulok. What the? Hindi nga. Napaka-competitive mo naman talaga. Nai-inlove tuloy ako sa kanya. Ipinanganak na sila dito at hindi rin ako sanay sa pagtatanim ng palay. Ang mahalaga dito ay yung oras na ibibigay mo, kahit gaano man yan kaiksi. Ginto para sa kanilang pakikisama. At sina Tatay at JJ? Mga sanay na sila, kita mo? Lumingon ako sa gitna ng pitak namin. Silang nagpupuno ng hindi natin kayang gawin, kaya tayong narito sa tabi ng pilapil. Oh, akala ko pa naman napakabilis ko na. Nagkamot siya ng sentido, naputikan tuloy. Gusto kong punasan pero mas maputik ang kamay ko sa kanya. Saka Manong, hindi po kailangang straight na straight ang bugsok ng palay. Kasi kahit pakanan yan o pakaliwa, kapag tumutubo yan, sabay ng sikat ng araw, tindig na tindig pa rin yan. Bigla siyang natigilan, lumunok. Sa akin din, Manang, may tindig na tindig. Namula ako sa biro niya. Yung junior naman kasi niyang tinutukoy niya. Kinurot ko siya sa tagiliran, hinampas sa balikat. Hindi ko magawang tingnan ng bukol sa pants niya kapag may ibang tao sa paligid. Hoy! Boses na galit ang sumisigaw sa gitna ng pilapil. Lahat ay napalingon doon. Si Helga, tumatakbo palapit sa akin. Sino may sabi sa'yo na lumusong ka sa putik na babae ka? Kabayot, tabak na lang ang kulang. Daig pa ni Gabriela silang ang best friend ko. Saka bakit kahit tumatakbo siya hindi nahuhulog sa pilapil? Lumusong ito sa putik at pabirong hinampas si Sandro sa braso. Sir, pakibuhat mo na ang asawa mo ngayon din. Ngayon din! Nataranta si Sandro at para akong bride na iniangat sa lupa. Muntik pa kaming matumba. Ano ba ang problema? May malaking orders ng damit sa amin at siyang model. Kapag nagaspangan ng binti niya, ipapakulam kita. Kalma, bestie. Inawat ko si Helga kahit hindi ko mahawakan. Iniilagan ito ni Sandro. Ako ang nagyaya sa kanya na sumama at sinakagawad ng promotor, hindi kami. Itinuro ko si Kakang Lori kasi kaya niyang sabayan ng saltik ng best friend ko. Si Kagawad? Kagawad! Sila kasing madalas na mag-asaran dahil close sa kanyang mga anak na lalaki nito. Diyos ko po, patawarin. Napakasiga ng kaibigan ko, walang patawad. Oh, bakit? Babatuhin mo rin ako ng cup? Aba, porke ikaw ang sintang ibig ni Craig Alistair, susuwagin mo na rin kahit ang magiging ninang mo sa kasal. Mamamatay muna ako bago mangyari yon. Si Craig ang tinutukoy nito. Umugong ang mas malakas na tawanan. Alam na alam ng lahat ang controversial na love story ng dalawa. Katuwaan palagi ng buong barangay. Palibhasa kinder palang naghahabulan at nagsasakitan. Anong pusta mo? Si Kakang Lori na mewang. Ang utang sa akin ng panganay mo. Bakit hindi niyo itanong sa tinamaan ng lintik na anak niyo? 3 taon na yun? Pwede ditong isigaw ang kahit ano, pero inililihim ang seryoso at sensitibong bagay. Napagtatakpan at pinagtatakpan kung buhay nang nakataya. At ano naman ang atraso sa'yo ni Kadyo? Kent Michael talagang pangalan ng panganay nito, pero sa lugar namin lahat ng pangalan pinababaho, ginagawang katatawanan. Kawawa na lang yung nadala hanggang sa pagtanda ang mga pangit na nicknames.
Yung underwear ko, pakibalik na niya. Parang ipinaabot pa sa langit ni Helga ang nakakahiyang bagay na yon. Nangaasar lang si Helga. Posibleng may ibang atraso si Kent at kailangang malaman yun ng nanay nito. Isa yung babala at tahimik na sumbong na ako lang ang nakakaalam. Dahil higit kanino, alam kong secret language ni Helga. May atraso si Kent. Sigurado. Umugong ang tawanan. Napakatagal. Nagkagulong mga babae. Dinala naman ng mga kalalakihan sa naiibang biruan. Tinakpan kong tenga ni Sandro na nakangiwi na. Ang ingay namin Natawa siya. Believe ako sa vocal cords ng mga taga rito. Antik yata. Hindi ba sila namamaos niyan? Tumawa ko. Sila mamamaos? Imposible. Sagot po yun ng lambanog at tuba. Natigil kami nang biglang bumuhos ang ulan. Sumilong kayo! Si Helga na itinutulak kami papunta sa maliit na kubo. May 200 meters mula sa pilapil. May malalaking puno ng mangga sa paligid. Hindi ka pwedeng magkasakit, marami tayong trabaho, my God! Nang marating namin ang kubo, sumilong kami sa maliit na kanong pinayari sa pawid. May sumingit, sakay ng kadarating lang na motor. Si Craig, wala nang angkas na magtatanim, blonde ang buhok, kinulayan. Pinilit maging tisoy sa pag-aakalang mapapansin isa man sa mga looks nitong hinahanap ni Helga sa isang lalaki. At ilang dekada na nito yung ginagawa. Por Diyos, na kung alam lang ni Craig, baka hindi ito maging close sa akin. Ang lihim na pagsinta ni Helga ay si JJ, ang nag-iisa kong kapatid. Hi love! Bati kay Helga sabay kindat. May band-aid pa sa noo. Ayaw pa ring sumuko. Pinandilata ni Helga si Craig. Gusto mo na ba talagang paglamayan bukas? Sagot ko na ang kape. Tawanan na naman. Hinila ako ni Sandro papasok sa kubo. Kinabahan ako dahil akala ko na nakawan ako ng halik pa kabila sa dingding. Yun pala iuupo ako sa kawayang bangko at iluluhod sa isang tuhod. Iniangat agad ang pants ko. Sa bilis niyang kumilos, inatake ako ng kaba at naging regular na mabilis ang tibok ng puso ko. Ang pagiging sumpungin niya at pabigla-bigla, nagugulat pa rin ako. Ang sarap ng pakiramdam ng ganito, espesyal. Siguro kung wala siyang malalim na iniisip, mas lalo na. Nararamdaman kong may pader sa amin dalawa at may bagahe siya, naduda ko kung kaya niyang aminin sa akin. Katunayan, wala pa ni isang taga San Luis ang nagbiro sa kanya mula nang siya'y dumating kaninang umaga hanggang ngayong malapit ng magtanghali. At sa malalim niyang iniisip, kahit unang araw ng trabaho sana sa tahian, isinugal ko na. Nagbaka sakali ako na mapapasaya siya, isa man sa mga taong makakasalamuha niya dahil bago kami ikasal, madalas siyang napapatawa ng mga mapagbiro, lalo na yung kalalakihan na may asawa. Umangat ang kanang kamay ko mula sa tagiliran ko. Ipinatong ko sa kaliwang balikat niya para sa balanse ko. Hindi ka ba nasugatan? Tanong niya, nakatingala sa akin. Wala bang masakit sa'yo? Okay lang ako. Bahagya ko siyang pinisil. Ang gwapo naman ng thoughtful na lalaking to. Nahiya rin ako bigla dahil isa-isa nang tumatakbo papasok ng kubong iba pang magtatanim. Pero nanatili siyang nakaluhod sa harap ko. Binabaybay na ng daliri ang mga putik na nakadikit sa akin kung may sugat sa ilalim. Okay lang ako. Inulit ko dahil baka hindi niya narinig. Hindi rin ako nangate. Hinaplos niya minsan pang balat ko sa likod ng binte. Nakakiling ang ulo. Tinayak na wala nga akong sugat sa may bahid pa rin ng putik. Hinaplos niya hanggang talapakan ko. Pinagpagan at inisa-isa ang aking daliri. Namula ako. Matindi. Mabilis ako magtanim. Ako nang bahalang maglambing kay kagawad mamaya. Si Helga, sumingit na, hindi nakatiis. Naglililis ng suot na pantalon. Ayoko sanang pumayag at makipagtalo pa ako. Pero tumunog ang phone ni Sandro na mabilis niyang sinagot. Maiipasok po niyo dito yan dahil may daang lupa naman. Magtanong lang po kayo at may magtuturo sa inyo ng eksaktong lugar. Isa palang maliit na food truck ang kinuha ng aking asawa. Nagsigawan sa labas dahil doon. Nagkakagulo. Si Billy tuwang-tuwa, pati mga bata pumapalakpak. At dahil doon lalong dumami ang mga tao pati mga bata. Nang magbukas ang food truck, naging parang piyesta ng barangay. Isang litsyong baboy, mga seafoods at sweets para sa mga bata. May 2 ice cream parlor din. Sagot ko ng lambanog! Sigaw ng busy ng mayor na kararating lang, sakay ng motor nito. Walang pagsidla ng tuwa ang mga kanayon ko. Tuwang-tuwa ang lahat. Salamat. Bulong ko sa asawa ko. Alam na alam mo talaga kung paano mag-alaga ng tao.
Nagkamot siya sa batok. Hindi ko kasi alam kung paano ako makakabawi. Mabagal akong magtanim tapos bitin ang paninilbihan at paniningalang pugad ko sa'yo. Kaya kahit asawa na kita, kailangan ko pa rin bumawi dahil hindi ko yung nagawa ng matagal bago kita pakasalan. Naku, sobra-sobra na nga ang ginawa mo. Lumapit sa amin ang bise ng mayor, si Mang Dado. Nakipagkamay kay Sandro. Sa ibang araw, sana mapaunlakan mo ko. Sa bahay kayo matulog ni Sunshine. Kaugalian din dito sa San Luis na iniimbitahan ng mga ninong at ninang sa kasal na matulog sa kanila ng isang gabi ang bagong mag-asawa. Nagliwanag ang mukha ni Sandro. Salamat po. Asahan yung dadalaw kami sa inyo isa sa mga araw na to. Ipapasundo ko kayo pag-usapan natin, iho. Opo, maraming salamat. Sumingit din si Billy. Pare, kay Sandro. Bukas, hunting night namin. Baka pwede ka. Mangangaso kami sa gubat. Kasama namin si Mang Delphin at JJ. Sumulyap sa akin si Sandro. Tiningnan na magiging reaksyon ko at mabilis na tinanggap ang imbitasyon nang makitang nakangiti ako. Tara na! Si Helga, nagyaya na rin kumain. Tumila na ang ulan, sumabay na rin tayo sa kanila. Humalo kami sa gitna ng tao. Nakisaya at parang sakit lang siya na dumaan ang kalungkutan ni Sandro dahil nakita ko nakikipagtawanan at kabiruan na agad kahit mga bata. Bago lumubog ang araw, nagpaalam na kaming umuwi pero nagkakantsawan ng mga lalaki. Ay itong dayo, paano natin lalasingin? Isa sa mga binata na nasa umpukan namin, si Sandro ang tinutukoy na dayo o bagong kanayon. Si Helga ang sumagot. Pas muna ka, Bron. Abay mauuna na silang umuwi dahil hindi sanay sa pagtatalok ang mga yan. Sagot mo baga kapag hinimatay. Nakapamewang na biro nito. Kabron, ginamit niya Mexican word na medyo insulto sa isang kaibigan. Marami talagang aangal na pauwi na agad kami dahil bagong mukha si Sandro sa gitna ng marami. Rich looking pa at nagpalibre kaya kinaladkad na ako pauwi ng best friend ko. Kasunod ang asawa ko. Huminto kami sa tapat ni Kagawad Lori. Pasensya na po kanina. Tukoy ko sa oras na inilaglag ko ito sa harap ni Helga. Pag sumisigaw na po siya, natataranta kasi ako. Humalakhak si Kagawad Lori. Sino bang hindi? Sumulyap kay Helga. Inasar na naman ang huli. Ganyan yata kapag tumatandang dalaga. Nasa pik pa ang asim ko ha. Huwag po kayong kagawad. Nakairap agad si Helga. Pinauna na kami ng dalawa. Tsak na pag-uusapan nila kung ano talagang inhutang ni Kadyo. Na siguradong isang araw ay malalaman ko rin mula sa best friend ko. Gaano man kabrutal at kaprangka si Helga, siya yung tipo na magaling magtago ng sikreto ng iba. Kaya niyang isama sa hukay, maliban lang na umapaw at hindi na niya kaya. Ang buhay niya ay inilaan na niya sa bayan namin, at kapag may banta sa kaayusan o kapayapaan, handa niyang isugal ang lahat sa kanya. Isa sa mga rason na hindi alam ni Craig Alistair kung bakit imposibleng makuha niyo ng mailap na puso ng aking kaibigan. Sa daan ng tingin, Sunshine, bulong ni Helga, kabuntot na agad namin. Tumatakas sa mga magiinom na nagkakaingay dahil baka may maglakas loob na uli na magyaya. Mauna na kayo, uuwi muna ako kay Lola. Nilingon ko ang kausap na iniwan niya at nakita kong tulala pa rin ang Kagawad. Nang makalayo kami sa umpukan, bumalik si Helga dahil hinila pala ni Craig sa siko. Magtatalo na naman ang mga ito sa mga bagay-bagay. Kumusta ka naman? Tanong ko sa asawa ko. Magkahawak kamay kami naglalakad sa daang lupa pa uwi sa bahay. Ang mga paru-paro sa sikmura ko nagliliparan na naman. Pinisil niya ang palad ko. Napakasaya ko. Parang sasabog ang puso ko. Salamat kung ganon. Dahil ayokong nakikitang malungkot ka, Mr. Legaspi. Hindi ko lang masabi. Paliko na kami sa daang lupa nang matanaw namin sina Helga at Craig. Binabagtas ang sementadong kalsada, magkaangkas sa motor, nagsisigawan, nag-aaway na parang bata, pero nakayakap ang best friend ko sa bewang ng makulit na binata. Humigit ako ng hangin at ganoon din si Sandro. Sana isang araw magkasundo na rin ang dalawa. Mahal kita. Mahal din kita. Halika dito, maupo ka. Hinila ako ni Sandro sa monoblock chair, malapit sa gripo ng dating solar ng aming kubo, bago ang nakalatag na pinong berdeng damo sa harapan ng container house. Wala siyang pagkailang kahit matatanaw kami ng ilang mananahi sa loob ng bahay sa salaming dingding. Gusto niyang siyang maglinis ng paa ko na kinapitan uli ng malagkit na putik.
Mabigat rin ang hinubad kong tsinelas sa kapal ng namuong malagkit at itim na lupa. Hindi mo na kailangang gawin yan. Kayang-kaya kong sarili ko. Pabulong kong sabi, naiilang. Naipatong ko ang kamay ko sa balikat niya habang nakaluhod siya sa isang tuhod. Nililinisan ng paa ko at binabasa ang binti ko. May ilang talsik na natuyo na sa balat kaya matagal kayurin para maalis. Minsan kailangan pang magbabad sa tubig. Lalo ang mga dumikit sa pagitan ng mga daliri. Mas madaling linisin kung galing sa palayan dahil basa pa ang putik. Hayaan mong pagsilbihan kita, asawa kita. Sa totoo lang, tiningala niya ako sandali. Masidhi ang titig sa akin. Namiss kita, sobra. Handa akong gawin ang lahat, huwag ka lang mawalay uli sa akin. Masidhi gaya ng sariwang sugat ng tahimik niyang paghihirap. Sumikdo tuloy ang tibok ng puso ko para sa kanya. Ganon din naman ako. Nagsisimulang mag-init ang pakiramdam ko dahil nagiging sensual sa akin ang dating ng bawat hagod ng palad at daliri niya sa aking balat. Nahigit kong hininga ko, nagtitimpi. Pero may nagbago sa kanya. Parang nabawasan ng pagiging intense. Naging malalim at mahirap hulaan ang iniisip niya at hindi nawawala ang tila hadlang sa pagitan namin dalawa. May gumugulo sa kanya at nakakapit yun sa kanya sa lahat ng sandali. At dahil nahalata niyang nararamdaman ko, nagbukas ng topic para malibang ako. Ano ang tungkol sa orders na sinasabi ni Helga na kailangan mong mag-model? May buyers ng isa sa mga designs ko sa social media page. At nagsuggest si Ellie na actual dress ang i-post namin sa susunod. Si Helga ang photographer. Ang ginamit ko kasing manikin ay mga old dolls na regalo ng nanay ko sa akin nung bata pa ako. Mas magiging effective daw sabi ni Ellie kung ako mismo magsusuot. Totoo yun dahil maganda ka at nasa iyo lahat ng katangian ng isang modelo. At pumapayag ka? Hindi ako magiging hadlang sa personal growth mo, sa magiging career as long as ligtas para sa'yo. Gusto ko nang makita ang mga kaya mong gawin at asahan mong susuportahan kita sa lahat ng oras. Tinapos niyang paglilinis sa paa ko. Pagkatapos siya naman na naglilinis ng paa niya. Pero dahil maputik ang mga slippers namin, yapak siyang tumapak sa sementadong pathway habang karga ako.